Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Remy Martin. Ito yung NCAA champion dati taong 2022 sa Kansas mga kabrods, dating nag-Arizona State. Tapos naging undrafted naman sa NBA ng NBA Draft 2022. Pero ngayon, naglalaro ito sa Kefla Beach dito sa Iceland Basketball Professional League mga kabrods. Dati rin naglaro sa Lavrio, dito naman sa Professional Liga naman ng Greece. Ito namang si Remy Martin ng 6 float point guard mga kabrods ng Kefla Beach mga kabrods ay ito ay Phil-Am. Yes, ito ay nababalita ngayon. Napapasok ito ng PBA Draft 2025. Alam din naman natin na ito pong si Remy Martin, may dugong Pinoy talaga ito dahil sa kanyang mother. Ito nga yung nai-snub talaga daw ng Gilas Pilipinas. Bakit hindi ito kinukuha mga kabrods? Pero ngayong PBA Draft 2025, dahil bali-balita na ito pong kontrata niya dyan sa Iceland ay tapos na last year pa. Kaya nga mga kabrods, kahit i-search nyo dyan sa kanyang website na or Wikipedia na ito po ni Remy Martin, wala siyang kasalukuyang pinaglalaruan na professional league. Siguro nga ay todo ensayo or naghihintay pa ng mga offer. Pero ngayon na wala na rin siyang offer, wala pa rin siyang pinaglalaro ang Pro League, mga kabrods, baka nga ito na yung time na papasok ito ng PBA. Well, hindi rin naman basta-basta ito pong si Remy Martin. Kanyang experience pa lang sa ibang bansa, pang international na talaga. Kaya nga may bali-balita at reports tayo mga kabrods. Nakaabang ang San Miguel Beermen dito kay Remy Martin dahil ito po ay kakaibang point guard mga kabrods. Sabi nga nila parang Michael Williams nga akong galawan na ito. Pero mas efficient, mas consistent, mas malakas na athletic na point guard ito at NCAA champion pa mga kabrods taong 2022 sa Kansas College mga kabrods. Kaya hindi na rin talaga magsisisi ang isang PBA team na kunin ito pong player na ito. Hindi nga basta-basta rookie ito mga kabrods sabi nila pinakamahinog na rookie na papasok ngayong 2025. Ito pong si Remy Martin once na maisipan niya talagang magpa-draft ngayong taon. Ito ay 26 years old lang mga kabrods at ito yung pwede niyang maging prime years pa niya. Tapos bata-bata pa. Syempre marami pa itong papahirapang Pinoy, mga imports, mga PBA players, local mga kabrods dito sa PBA. Dahil pagpasok niya kasi ng PBA tapos makukuha ito ng SMB, syempre mga kabrods, ito na yung pinaka the best rebuilding lineup ng SMB kung sakali man. Dahil ito pong si Remy Martin, pag nakuha ito ng SMB, ayawan na talaga mga kabrods. Dahil ito pong All Filipino Cup ngayon na alam natin nagsisimula na ngayong April, ang ganda nga ng start ng SMB. Tapos wala pang import ngayong All Filipino Cup mga kabrods. Kaya ito pong SMB, gusto na lang kunin ito pong si Remy Martin. Alam din naman natin after ng All Filipino Cup, dito na rin papasok ang rookie draft 2025 mga kabrods. Kaya ito, sabi nga nila kung makuha mo itong si Remy Martin, para ka nang merong dalawang import sa San Miguel Beermen. Ang dami nga nakabang kay Martin mga kabrods. MVP Group, SMC, Hinebra, Magnolia, tapos ito pong TNT, NLEX, Meralco, nakaabang din dyan kay Remy Martin. Dahil ito pong agent ni Martin ay nakakausap na nga rin dito sa ating pambansang liga mga kabrods na papasok na rin ito ng PBA draft katulad na lang ni na Abando dyan. Pero kakaiba itong si Remy Martin dahil hindi rin naman basta-basta, hindi lang naman pang Asia ang ligang pinaglalaroan nito dahil hanggang Europa ang kanyang experience mga kabrods. Skills pa lang makikita mo na. Shooter, good defender, quick point guard at pang international na rin ang galawan nito mga kabrods. Kaya komento mo lang SMB jackpot na naman kung makuha ito pong si Martin. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. May balita nga tayo dito po kay Jamie Malonzo. Dahil ito nga ayon dito sa ating mga reports FB page mga kabrods sa Pilipinas Basketball, na ayon nga daw dito sa sports analyst ka na Mr. Snowbado and Mr. Homer Saison, ito pong si Jamie Malonzo na rumor na papakawala ng Barangay Nebra San Miguel para kay Bobby Ray Parks Jr. from TNT. Dahil sabi nga nila mga brods, ito po kasing si Jamie Malonzo ang isa nga sa mga parang naging inconsistent na
forward dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Akala nga nila malaki ang maitutulong neto po ni Jamie Malonzo nung bumalik siya ng Barangay Ginebra. Pero may ilan din naman doon na mga games ng Ginebra na parang walang Jamie Malonzo sila dahil hindi nga nila ramdam ito. Sabi nga nila parang sayang nga yung Arvin Tolentino trade dito kay Malonzo dahil mas lumakas nga yung Tolentino kaysa kay Jamie na bumagsak yung laro sa Barangay Ginebra San Miguel. Alam din naman natin na athletic ito pong si Jamie, ito pong 6'6", power forward ng Barangay Ginebra San Miguel, pero aanin mo rin naman yung athletic or athleticism kung hindi rin naman manalo ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes, andun na yung galaw, yung quickness, yung scoring ability ni Jamie Malonzo, pero hanggang saan yun mga kabrods? Inconsistent nga daw problema kay Malonzo, kaya ito gagawin nilang trade asset ito sa TNT Tropang Giga para nga makuha ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Ito namang si Parks mga kabrods, ayon din sa mga reports din natin dito kay Pilipinas Basketball, na ito pong si Coach Tim Cone pala ay gusto ng si Parks kunin before he left for Japan. Kaso nakuha nga daw ng Ginebra si Malonzo at Jeremiah Gray, kaya di na nila nakuha ito pong si Bobby Ray Parks. Pero ito pong si Parks, knowing na nalaman nilang itong babalik na ng Pinas for good mga kabrods, which is tatagal na to ng Pinas dahil nandyan ang kanyang girlfriend na si Zayna Baraki at kanyang mga pamilya mga kabrods, ay dito na umihinga yung rumors dahil ang kanyang rights sa PBA ay nasa TNT Tropang Giga bago nga ito mag-ibang bansa sa Japan. Pero ito pong si Bobby Ray Parks Jr., kagawing trade asset lang din pala ito ng TNT mga kabrods dahil ibabalik lang din ito tapos iti-trade din gaya ng gagawin nila kay Michael Williams mga kabrods. Pero ito pong si Malonzo, yun nga yung iti-trade nila kay Parks. So, ito pong si Malonzo to TNT, Bobby Ray naman sa Barangay Ginebra San Miguel. Well, mga kabrods, ang panalo siguro dito ang Ginebra. Pero syempre, win-win situation din dahil alam din naman ni Coach Chot Reyes kung paano gamitin ng isang Jamie Malonzo. Alam din nila kung paano palakasin yung mga hindi napapalakas ng Ginebra, katulad na lang ni Kim Aurin na tinanggalan ng kontrata ng Ginebra. Pero ano nangyari? Kinuha ng TNT at naipalakas pa nila. Tapos ito, nag-champion pa. Ito pong si Kim Aurin at nakatulong pa. Kaya win-win situation lang ito mga kabrods dahil si Parks malakas din naman, nag-improve lalo sa Japan, and si Malonzo may improve din ng TNT, kaya win-win situation lang mga kabrods. Si Parks naman kumakuha ng Ginebra, laking tulong din ito pagdating nga sa scoring, consistent din naman ito pong player na ito. Kaya walang talo sa trade na ito mga kabrods, lahat panalo. Kaya si Parks, syempre malaking boost na ito para sa Barangay Ginebra kung makukuha talaga nila dahil hinihintay na lang ng Ginebra yung pagbalik dito ni Bobby Ray. Tapos asikasuhin na yon ng Ginebra dahil ang dami na nga tayong mga reports and rumors na gusto nang matuloy ito pong trade na ito. Ayon na rin ito sa mga sports analyst natin sa PBA Insider like Mr. Snow and Mr. Homer mga kabrods. Kaya exciting din ang trade na ito. Parks nakasuot na ng Ginebra jersey and Malonzo wearing TNT jersey naman. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.